Alam nyo kasi mga kapatid, yung time na pumunta na si Naaman kay Eliseo, hindi naman minute up ni Eliseo si Naaman eh. Ang totoo, ipinasabi niya sa kanyang katulong na si Naaman ay pumunta ng ilog Jordan at lumubog ng 7 beses. So, ang ine-expect ni Naaman, bagaman siya'y kilalang mandirigma at pinuno ng mga hukbo, ang ine-expect niya, si Eliseo ay tatayo ng tuwid, sasaludo sa kanya at magbibigay galang, at pagkatapos itatapat daw ang kamay ni Eliseo sa kanya at pagagalingin at ipapanalangin. So, hindi yun yung kanyang ine-expect na tugon ni Eliseo. At ang tugon ni Eliseo, pinapunta lang ni Eliseo yung kanyang katulong at ipinasabi lang. Nagalit si Naaman at aside doon, yung ilog na pinaliliguan sa kanya, nalulubog siya ng 7 beses, ay ilog Jordan na napakaduming ilog sa panahon na yon. Parang ilog Pasig. So mga kapatid, ang sabi ni Naaman, bakit doon pa ako paliliguin sa ilog na madumi? Ang dami namang malinis na ilog sa Damasco, sa Parpar. Bakit doon pa sa ilog na madumi? At pagkatapos sabi niya, akala ko pa naman, sasalubungin niya ako, tatayo ng tuwid, at magbibigay galang sa akin. Yung pala, papadatingin lang yung kanyang katulong. Sa galit ni Naaman, mga kapatid, siya ay lumayo at umalis na. Alam niyo, sa kabila ng kanyang galit, yung kanyang katulong ay nag-remind kay Naaman. Ang sabi niya kay Naaman, Panginoon, sabi niya gano'n, di yata na gusto niyong gumaling. Yun lang naman ang ipinagagawa sa inyo, palulubugin lang kayo ng 7 beses sa ilog Jordan. Sayang naman ang ating pagpunta dito, ang layo-layo ng ating binayahe. Hallelujah. So kung yun lang naman po ang ipinagagawa, gawin nyo na po. May nagpaalala kay Naaman ng dapat niyang gawin. Dealings with his pride. So anong nangyari? Napag-isip-isip din ni Naaman. Aba, oo nga pala, ang layo na ng binayahin natin. Gagawin na natin kung ano yung sinabi ni Eliseo. At pumunta na sila sa ilog Jordan, mga kapatid. Musong unti-unti sa ilog Jordan at lumubog ng 7 beses sa ilog Jordan. Alam niyo, pagkalubog niya ng 7 beses, sa huling paglubog niya, sa ikapitong paglubog niya, pag-ahon niya, mga kapatid, na nauli sa dati ang kanyang mga balat, nawala ang ketong, at siya'y pinagaling ng Panginoon. So kaya dito makikita natin, mga kapatid, napakahalaga na may nagpapaalala sa atin ng dapat nating gawin. Kaya mga kapatid, kapag may nagpapaalala sa atin, huwag kayong magagalit. Amen po ba? Huwag kayong magagalit, huwag sasama ang inyong loob. Minsan yung mga nagpapaalala sa atin, kagalit mo na rin eh. So pinapaalalahanan ka lang naman, may concern lang naman sa iyo. Hallelujah. So si Naaman, tinanggap niya yung pride niya. Inalis niya yung pride niya. Amen? So isinet aside niya yung kanyang pride, yung kanyang galit. At kaya nga merong miracles in obedience. May himala sa pagsunod. Kapag isinet aside natin ang ating mga sarili, yung isinet aside mo yung pride mo, matatanggap mo yung himala ng Diyos. Pero kung hindi natin susundin ang ipinagagawa sa atin, bagamat ayaw mo nang ipinagagawa sa iyo, hallelujah, tapos hindi mo susundin, walang himalang mangyayari. Ang himala, mga kapatid, nangyayari kapag sumunod tayo. Pero kapag hindi tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos, walang himala na mangyayari.